Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobs, shoutout kay Nance Layamon, shoutout kay Jaime Borbe, shoutout kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Oo, sila Zubaji at Ganggang ay nagpasya na palihim na bantayan ang imperyo ng Elysium Gate. Kung ano ang magiging kilos nito, dahil sa sitwasyon ng kanilang mundo, ay masyadong magulo. At upang bigyan din ito ng palihim na proteksyon laban sa ibang gustong wasakin ang Elysium Gate. Tulad na lang ng ibang mga nilalang. Nung oras na kabkuban ng mga lahing demon sila Daryl, Chester at Dax. Sila Ganggang at Zubaji ay sobrang galit na galit sa mga oras na iyon. Dahil para sa kanila lalo na si Zubaji ay napakahalaga ni Daryl sa kanila. Pati na ang pamilya nito. At maya-maya, nang marinig ito nila Ganggang at Zubaji, si Ganggang ay medyo nagulat at sinabi, kumilos na ang Elysium Gate, upang pigilan ang pananakop ng Westrington sa iba't ibang sekta. At Imperyo, ang anak ni Daryl na si Ambrose ay hindi na nanahimik sa mga oras na ito. Mukhang magkakaroon ng malaking labanan sa Imperyo ng Westrington laban sa Imperyo ng Elysium Gate. Sabi ni Ganggang habang ito ay tumingin kay Zubaji. At si Zubaji ay walang reaksyon sa sinabi ni Ganggang. Alam naman natin ang pag-uugali ni Zubaji ay masyadong maligalig at siya ay gusto laging mag-aliw. Ngunit nang napangasawa niya si Ganggang at bumalik na sa katahimikan ang daigdig, nagbago ito, at dahil din sa tulong ni Zubaji, napagtatagumpayan ng North Mona na makasakop ng iilang lugar ng mga sekta. Ngunit si Ganggang ay hindi mapang lamang. Sumasakop ito ng iba't ibang mga sekta. Ngunit hindi niya ginagawang alipin ang mga ito. Dahil ayaw din ni Zubaji ang ganang gawain. Nang makita ni Ganggang na walang reaksyon si Zubaji ito ay nagsalita. Sa tingin ko oras na para tayo ay tumigil sa pananakop. Sapat na ang mga lupain na ating nakobkob sa ibang mga sekta, at masyadong na din malawak ang ating nasasakupan. Sabi ni Ganggang, at ayoko din na may maging hidwaan ang Elysium Gate at ang North Mona. Alam ko balang araw makakaalis din sila Daryl sa lugar ng mga lahing demon. At sa tingin ko hindi hahayaan din ni Daryl na magkaroon tayo ng hidwaan sa isa't isa. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay nagsalita, tama ka aking asawa, si Brother Daryl ay aking matalik na kaibigan. Hindi ko hahayaan na ang Elysium Gate ay ating makalaban. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng envoy ito ay nagsalita. Mawalang galang na mahal na Empress at Emperor. Sa aking pagkakaalam ang Westrington at North Mona ay magkapanalig. Sabi ng envoy. Oo, tama ang envoy, ang North Mona at Westrington ay naging magkapanalig. Sila ay nagkakasundo sa kanilang mga sasakupan. Ilang taon ang mga nagdaan, ang dalawang ito ay maganda ang kanilang samahan. Ngunit nang marinig ito ni Zubaji ito ay tumawa. Haha, sa tingin mo ba, totoo nating kapanalig ang Westrington? Ginawa lang namin iyon ng aking asawa, para walang maging sagabal sa aming nais na sakupin at palawakin ang ating nasasakupan. Dahil kung hindi namin ginawa iyon, maaaring samantalahin ng Westrington na lusubin ang North Mona. Sa oras ang North Mona ay nakafocus sa pananakop sa ibang mga lugar. Ang Emperor ng Westrington ay masyadong tuso, at baka ito ay makaisip na sakupin ang North Mona habang wala kami ng aking asawa sa ating kaharian. Kaya nagkunwari kami nakapanalig tayo ng Westrington. Sabi ni Zubaji, ngunit mas tuso ako sa kanya at ito ay tumawa. Hahaha,
At si Ganggang ay nag-iisip sa mga oras na ito. At sinabi kay Zubaji, "Mahal, ayaw mo ba tignan ang sitwasyon sa Westrington ngayon? Alam ko ikaw ay naiinip. Maaari kang tumulong sa Elysium Gate. Kung sila ay nasa hindi magandang sitwasyon." Sabi ni Ganggang. At si Zubaji ay sumagot, "Tama ka nga aking mahal. Masyado nakakainip sa mga oras na ito. At nais ko din putulin ang kayabangan ng kanilang emperor na si Emperor Gwen. Baka ito na ang oras upang gawin ko iyon." Sabi ni Zubaji. At ito ay tumawa. Haha. Nang marinig ito ni Ganggang, ito ay nagsabi, "Sa tingin ko hindi mo na kailangan pa magdala ng mga kasundaluhan. Dahil makakapagbigay pansin pa ito sa iba. Lalo na sa Westrington. Magtungo ka na lang mag-isa sa Westrington upang tignan ang sitwasyon ngayon doon." Sabi ni Ganggang. At nang marinig ito ni Zubaji, siya ay sumagot, "Oo aking mahal. Ako ay aalis na. At ikaw envoy, sumama ka sa akin sa pagtungo sa Westrington. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng tama. Dahil kung wala ang kasundaluhan ng Elysium Gate sa Westrington, ikaw ay aking papatayin. Alam mo naman na ayoko magsayang ng oras sa kalokohan." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ng envoy, siya ay medyo natakot at sumagot, "Oo mahal na Emperor. Nakakatiyak ako na ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate ay nagtungo sa Westrington." Sabi ng envoy. Nang marinig ito ni Zubaji, mabilis itong lumipad palabas ng imperyo ng North muna. At ang envoy ay sumunod sa kanyang likuran. Habang umalis sila Zubaji at ang envoy, si Ganggang ay nag-isip at sinabi sa kanyang sarili, "Katapusan na ng Westrington. At ang pamumuno ni Emperor Gwen ay mukhang matatapos na. Dahil ang Elysium Gate ay kumilos na sa mga oras na ito. Alam ko na may sapat na kakayahan ang Westrington dahil sa dami ng kanilang kasundaluhan. Ngunit ang Elysium Gate ay may mga kapanalig na malalakas din ang hukbo. Tulad ng New World na pinamumunuan ni Yvette." Sabi ni Ganggang sa kanyang isip. At, sa kabilang panig, tuldok, si Daryl ay pinalakad na ang kanyang kabayo. At sila General Hameno at libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate ay nasa likod ni Daryl. At sa hindi kalayuan, natatanaw nila Emperor Gwen ang kasundaluhan ng Elysium Gate na umuusad patungo sa kanila. At napansin niya ang isang figure na nauuna sa hukbo ng Elysium Gate. Sino ang nauuna sa hukbo ng Elysium Gate? Ito ay nakasuot lamang ng normal na kasuotan. Tama nga, hindi talaga naparito ang Elysium Gate upang kami ay salakahin. Dahil nakakatiyak ako ang kanilang pinuno na general ay hindi nakapang battle gear. Sabi ni Emperor Gwen. At ito ay ngumiti ng tuso. At nang medyo malapit na sila Daryl sa Westrington, biglang nagsalita si Daryl at sinabi, "Magsitigil kayo." Nang marinig ito nila General Hameno at ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate, sila ay mabilis na nagsihinto. At si Daryl ay nagsabi, "Maaari na kayong mag-ante sa amin dito. Kung magkaroon man ng hindi maganda sitwasyon sa amin sa loob ng Westrington, ay agad-agad kayong lumusab. At sa distansya na ito, kung palihim silang aatake, ang kanilang archery ay hindi aabot ang mga palaso nila sa inyo." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General Hameno, siya ay napahanga lalo kay Daryl at ito ay nagsabi, "Kinagagalak ko na mapabilang sa inyong pamumuno, Sectmaster Daryl. Nais ko makipaglaban at kung anong diskarte ang iyong magagawa sa oras ng labanan." Sabi ni General Hameno. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mas okay nang laging handa ang ating hukbo sa anumang panganib na darating. At halika na General Hameno. Tayo nang magtungo kay Emperor Gwen." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General Hameno, siya ay tumugon, "Masusunod Master Daryl." At ang dalawa ay patungo na sa imperyo ng Westrington. Sa hindi kalayuan, ang imperyo ng Westrington at ang mga kasundaluhan nila, lalo na si Emperor Gwen, nakikita nila ang dalawang figure na papalapit sa kanila. At si General Gwen ay sumigaw, "General Noel, si Ambrose ba ang kasakasama ng general ng Elysium Gate?" Nang marinig ito ni General Noel mula sa labas ng imperyo ng Westrington, pinagmasdan niyang mabuti si Daryl. At ito ay sumigaw, "Mahal na Emperor Gwen, nakakatiyak ako na hindi si Sectmaster Ambrose mula sa Elysium Gate ang isa sa patungo rito." Sabi ni General Noel. Nang marinig ito ni Emperor Gwen, siya ay napakunot ang noo at sinabi, "Kung ganon, sino ang isa na iyon?"
Ilang minuto ang lumipas. Nakarating na sila Daryl at General Hameno sa harap ng imperyo ng Westrington. Ang dalawa ay nakaharap sa daang-libong kasundaluhan na nasa labas ng kaharian ng Westrington. At si General Hameno ay sumigaw, "Emperor Dwayne, nandito kami upang kayo ay kausapin. At alam ko na bukas ang iyong imperyo para masabi namin ang nais namin sabihin sa iyo." Sabi ni General Hameno. At nang marinig ito ni Emperor Dwayne mula sa taas ng kanyang kaharian, ito ay humudyat sa mga kasundaluhan sa loob. Nabuksan ang gate, at maya-maya si Emperor Dwayne ay bumaba ng hagdan. At sila Daryl ay hinahantay niya mula sa loob ng kanyang kaharian. Nang makita nila Daryl at General Hameno ang pagbukas ng malaking gate ng imperyo ng Westrington, ang dalawa ay pinalakad na ang kanilang mga kabayo. At dahan-dahan na pumapasok sila Daryl at General Hameno sa loob ng imperyo ng Westrington. At sa pagpasok nila si Emperor Dwayne ay pilit ang ngiti sa mga oras na ito. At ito ay bumati, magiting na general mula sa Elysium Gate na si General Hameno. "Lubos ako natutuwa na ikaw ay naparito sa aking imperyo," sabi ni Emperor Dwayne sa plastic na tono. At nang marinig ito ni General Hameno, ito ay tumugon, "Kinagagalak ko din na ikaw ay aking makita, mahal na Emperor Dwayne," sabi ni General Hameno. At si Emperor Dwayne ay nagsalita, "Maaari ko bang malaman kung sino ang iyong kasakasama ngayon, General Hameno?" "Nasaan si Secmaster Ambrose?" sabi ni Emperor Dwayne. At nang marinig ito nila General Hameno at Daryl, si Daryl ay nagsalita, "Kanina lang si Secmaster Ambrose ay umalis upang bumalik sa aming imperyo. Dahil may mahalaga pa itong kailangan asikasuhin sa aming imperyo. Nais lang niya na matiyak na ang imperyo ng Westrington ay bukas para sa isang usapin." At nang bumalik na ang dalawang tagapagsalita namin, nagpasya ng si Secmaster Ambrose ay tumungo na pabalik sa aming imperyo, sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila General Hameno at Emperor Dwayne ang sinabi ni Daryl, si Emperor Dwayne ay nagsalita, "Kung ganon, ang natano namin na umalis sa inyong hukbo ay si Secmaster Ambrose," sabi ni Emperor Dwayne. At nang marinig ito ni Daryl, mabilis itong tumugon at sinabi, "Tama ka, mahal na Emperor Dwayne. Nang malaman niya na ang inyong mabuti pag-uugali para kami ay papasukin sa inyong imperyo upang makausap ka. Ito ay naging panatag na. Kaya siya ay umalis na. Bago ito umalis, nag-iwan ito ng isang salita sa amin, na siya ay nagpapasalamat sa pagbukas mo ng inyong imperyo para sa amin. At pagbigay mo sa amin ng oras para ikaw ay aming makausap," sabi ni Daryl sa tusong tono. Nang marinig ito nila General Hameno, siya ay napabulong. Napakatalino talaga ni Master Daryl. Kaya pala niya pinaalis ang isang kasundaluhan namin, upang ito ay lumabas na si Secmaster Ambrose ang umalis upang bumalik sa aming imperyo. Oo, natatanaw nga ng mga kasundaluhan ng Westrington lalo na ni Emperor Dwayne na may umalis sa aking hukbo. Ngunit ito ay hindi nila kita ang pigirin ng umalis. Napakatalinong idea, sabi ni General Hameno sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!